Mayo kayo at magbahagi ng salita ko. Mga kapatid, nais lang namin na mailigtas ang nakaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya maaari lang mga kapatid, tayo ay magsisi na sa ating mga ginawang kasalanan. Magsisihan natin mga kapatid ang ating mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos ay malapit nang dumating. Kung natatandaan niyo mga kapatid, ang mga sakuna sa kung naitutungkuan na ito Panginoon, yung mga badyo, yung lindol, kung ano-ano mga parusa na ginagawa ng Panginoon dahil ito ay ginagawa ng Panginoon upang tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, narito kami upang magligtas ng nakaliwa ng mga taon na hindi ka nakapagdala sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kailangan tayo ay magbago. Baguhin na natin ang ating mga ginagawang kasalanan na hindi kalugod sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ang 29 verse 1, ang taong hindi nagbabago, ang hindi maliligtas, at ang hindi nakikinig ng payo ay mapagharap. Kaya mga kapatid, hintayin pa ba natin na tayo ay mapahamak? Mga kapatid, tandaan mo yan. Kami po pala ay galing ng Board of Brothers. Kami po ay may church, Maranatha Church. Kami ay may pastor. Tatlong simbahan ang binahawakan ng aming pastor. Siya ay si Pastor JD. Siya ay taga-Mindanao. At ngayon naandoon siya ngayon sa Cagayan, sa Oro City. Siya ay nag-land travel. Nag-evangelize. Habang yung mga dinaraanan niya ay pinamahagyan niya ng salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Dahil sa panahon ngayon, na kailangan tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan. Dahil wala na ang panahon ngayon. Marami na mga sinaganap ay maraming ginagamit ng mga kababalaghan upang tayo ay sumunod sa Kanya. Ititira na lang mga tao na sumusunod sa Panginoon. Mayroong tao na hindi naniwala sa Panginoon. Dapat tayo ang maniwala sa Panginoon na Diyos na buhay dahil siyang ating tagapagligtas. Siyang ating tagapagtanggol, mga kapatid. Siya ang buhay ng langit at ang lupa. Ang ating kalakasan. Wala tayo na hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kalakasan. Wala tayo ngayon dito sa ating pinatatayuan. Yung ating mga kalusugan, mga kapatid. Yun ang dapat alalahanin natin na tayo ay may Diyos na buhay. Na yun sa ating tagapagligtas. Kaya maari ng mga kapatid, tayo ay magsisihan na natin ang ating mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung mga gawain, yung mga pagsisinungaling mga kapatid, yung paggagawa ng hindi maganda, yung mga pagnanakaw, yung pag-uulit sa kapwa. Handaan niyo mga kapatid, yung mga pagmumura, yun ay ayaw ng Diyos. Yung mga kung ano-ano ang mga gawain natin hindi malugod-lugod sa Panginoon. Yung mga pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos-Diyosan ay hindi isa lamang. Kung ano ang inuunan natin sa ating pag-isig sa umaga, yung temple yan ay Diyos-Diyosan din mga kapatid. Kung sino ang sinasamba natin, yung ating mga anak, yun ang ating inuuna. Paborito natin yung ating anak na dapat ang Diyos ang ating uunahin. Siya ang sasambahin. Hindi dapat natin gawin yung ganun.
pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung katyagaan, mga kapatid, yung kabutihan sa kapwa, yung kabaitan, maging mabait tayo sa ating kapwa, katapatan, maging tapat tayo sa ating mga kapwa, mga kapatid, maging mahinahon. Pag tayo ay galit, tayo ay maging mahinahon at pipigil sa sarili, mga kapatid. Kaya huwag natin pairalin yung mga init ng ulo. Dahil ang Diyos ayaw ng ganun. Kaya kami nagdirito ngayon upang kahit pa paano maibsan yung mga tao na hindi pa nakakilala sa salita ng Diyos upang sila ay nailigtas. Kaya nagdirito kami ngayon siya. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Dahil ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 32:27, ako ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya walang magagawa, walang mahirap na bagay para sa akin. Kaya mga kapatid, tayo ay lumapit sa Panginoon, manalangin. Kung anong dapat natin hilingin, ito ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil nasa Kanya ang lahat. Kung ano mayroon tayo ngayon, ito ay nagmumula sa Kanya, mga kapatid. Kaya dapat lang natin siya ay sambahin, dakilain, luluwalhatiin. Dahil siya itong ating tagapagligtas. Naway sa kunting bahagi ng aking salita, mga kapatid, salamat sa nakinig. Ngayong umaga, naway magpalain kayo sa kanyang mga kapahanap buhay. Lalong-lalo na yung mga naghahanap buhay, mga tricycle driver, yung mga nagtitinda sa palengke. Naway ang aking silbi na bahagi ngayon, ito ay magsilbing tabak sa inyo, mga kapatid. Ilagay niyo sa isip, sa puso't isipan ninyo na may tayo ay may Diyos sa buhay na tagapagligtas. Yun lamang ang aking ibabahagi ngayong umaga nito. Ruwag ka, Yeshua, sama saya. Glory to Christ, God bless. Sa inyo na sana magbigay kayo ng konting oras upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay iligtas at mga kahamakan sa nangyari sa mundo ito ngayon, lalo na sa mga malalakas na lindol, bagyo, anumang mga salot na nangyari sa panahon natin. Alam niyo kung bakit nangyari ngayon? Dahil ang mga tao ngayon nakakalimutan nila ang inuunan nila ang kanilang mga sariling pagnanasa na gusto nang yumaman at dahil pinaparason ng mga tao dahil upang ang mga tao ay magbalik loob. Dahil ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos na mahalin natin siya, ito ay makikita sa Biblia sa Marcos 12:30. Ang sabi ng Diyos, ibigin natin siya ng buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas at buong lakas. At ang sabi ng Diyos, siyang unahin natin sa lahat ng ating mga ginagawa upang tayo ay bigyan niya rin ng lahat ng ating pangangalang. Pero kung tayo ating makakalimutan, wala na tayong pag-asa dahil nakalimutan din tayo ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, siyang unahin natin sa lahat ng oras sa ating pag-isig, sa pagtulog man o kumakain tayo sa ating paglalakbay. Unahin natin siya. At ayaw ng Diyos na inuuna natin ang ating mga sarili kasi ang sino yung magiling sa kanyang sarili, ang ayaw ng Diyos ay kanyang pinapatay. Kaya unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay upang siya rin ay unahin niya tayo at iligtas niya tayo sa anumang mga kahabakan. Alam niyo mga kapatid, ang nangyayari sa panahon na ito na malakas na lindol, malakas na bagyo, mga tsunami, dahil sa mga taong makasalanan. At yung iba, namamatay na talaga sila at wala ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. At ang saan ang pupunta ang kanilang buhay? Sa impyerno, dahil ang impyerno ay totoo at ito ay nagat-nagatang apoy. At ito yung makikita sa Pahayag 20:15. Ang sino mang hindi nasusulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tapos sa nagat-nagatang apoy. At ito ay wala nang katapusan, parusa sa lahat ng mga taong mga kasalanan. Kaya paalala ng Diyos sa lahat ng naapektuhan ng bagyo, lindol. Ito ay isang paalala upang tayo ay magbalik loob sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos kung saan may mga tao o sampung man kataas na nanalangin sa Kanya at hindi nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay Kanyang ililigtas kung sa amang lugar na iyon kung siya ay tatawagin at magbalik loob sa Kanya. Ililigtas niya ang lugar na kung saan lang mga lugar na kanyang karusahan tulad ng may halina ngayon nasa Manila, magkakaroon ng napakalakas na lindol na 8 points sa taas. Isipin niyo kung ano mangyayari kung magkaroon na ng lindol sa Manila
na kaya sa tingin nyo wala na o mayroon man iilan na lang. Pero kung ano kasi, bakit ganun ang gagawin ni Lord sa Manila? Dahil ang mga tao doon nakakalimot na sila sa magsimba ng Diyos o hindi na sila nananalangin o may mga sinambalan sila, hindi naman ang totoong Diyos na buhay na nasa langit. Siya ay lumikha ng langit, lupa at sa lahat ng mga nandito sa lupa at sa langit. Siya ang buhay na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lalo na siya nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya ang sabi ng Diyos, kung hindi naman natin siya uunahin, bakit ka pabibigyan niya ng buhay? Bakit ka pa niya pagbibigyan ng pangangailangan sa araw-araw na hindi mo naman siya napasalamatan, hindi mo siya inuna at lalo na nakakalimutan mo na siya. Kaya ang Diyos, nagpaalala lang sa mga nangyayari sa panahon ito. Kung tayo pa rin ay patuloy gumawa sa mga kasalanan, iilan na lang ang makitira sa mundo dahil sa sobrang katigasan ng mga ulo. Pag may sabihin na magbago na kayo, huwag na kayo magmura, huwag na kayong magbabae, magbakla, magtumboy kasi yan ay kasuklat sa mata ng Diyos. Kaya ang nilikha lang naman ng Diyos, isang babae at isang lalaki. At ang sabi naman sa Exodo 23 na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kaya kung mag-iba may inuna tayo na hindi maliban sa Diyos, Diyos ay nagagalit. Dahil ang purpose nga ng Diyos, ibigin natin siya sa Marcos 12, ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yan ang oras ng Diyos. Paano kung ibigyan na lang natin kahit sa isang linggo, hindi na tayo pangalalang manalangin? Ilang oras ba? Ilang isang araw, ilang oras? 24 oras. May nakapanalangin ba tayo kahit isang minuto para sa Diyos, para magpapasalamat sa mga blessings, sa lakas, o ano bang binigay ni Lord sa atin? Tapos minsan, kung mayroon tayong karamdaman, mga problema, sinisisihin pa natin ang Diyos. Alam niyo ba, pag magagaroon na ganyan mga problema, mga karamdaman, isa lang ang ibig sabihin niya, pinapalalahanan tayo ng Diyos o pag hindi natin siya makakalimutan. Kasi pag hindi natin naramdaman yan, wala tayong problema, wala tayong sakit, hindi natin maalala ang Diyos. Lalo na pag maalala na yun sa sakit natin, Lord, pagaling mo na po ako. O tayo minsan, gano'n ang ginagawa ng Diyos upang hindi natin siya makakalimutan. Kaya lalo na sa mga panahon ito, na malala nangyari sa mundo, yung mga lindol, malakas na bagyo, paalala lang niya sa atin upang tayo ay magpaligod at iwanan natin ang ating mga kasalanan na makamundo kasi ang bagay nito lahat sa mundo pinakita ng Diyos sa atin na kahit mayaman tayo, sobrang mayaman, isang iglap, matunaw na lahat. Pati pa ang mga buhay ng mga mahal natin, mawawala din sa isang iglap langit. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng pagod, kung tayo hindi magbalikod sa Diyos, walang mangyayari sa atin. Kaya, bago ang lahat, sabi ng Diyos, hinihilas niya tayo kung tayo ay magbalikod sa Kanya. At kahit ano man niya, mga lingkod, mga lakas, at yung ano mang salot sa mundo, pag bumalik tayo sa Panginoong Diyos na siya ang ating nagtapay na tagapagligtas, ililigtas din tayo ng Diyos kasi siya nga ang gumawa ng mga lindol, malakas na bagyo, lahat ng mga nangyayari ito sa mundo upang tayo ay palalahanan. Pero kung at tuloy pa rin tayo sa ating katigasan ng ating mga ulo, malamang gagawin ang parusa kung saan man yung tinadahanan niya ng lugar na kanyang parusahan. Katulad sa Cebu, hindi naman siguro nyo na alam naman yun natin siguro lahat ng nangyari sa Cebu. Ilang beses na pinarusahan ng Diyos ang Cebu. Bakit? Sino pang sinasamba nila doon? Ang Diyos ba? Hindi. Diyos na buhay ang sinasamba nila, kundi ang mga santo. Sa totoo lang na sa Biblia yan, kami nagpapagil ang salita ng Diyos. Anong sabi sa Exodo 20:15? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ayan ang salita ng Diyos na buhay, na siyang lumikha ng lahat ng bagay, pero ang ginawa ng tao, gumawa sila ng sarili nila, mga gawa ng tao, yung ano mga bagay ang pagsambay nila. Kaya ang Diyos ay nagpanibuhay Diyos, kaya nagalit siya sa mga tao sa Cebu, hindi lang sa Cebu, sa ibang mga lugar pa na nangyari. Tinura na ng Diyos ang ibang mga lugar dahil sa kanyang galit. Ang sabi namin, bakit pa kita nililigtas na hindi mo nga ako kilala? Bakit sino ka ba? At iniligha lang kita. Kaya, alam, ang sabi ng Diyos na wala, buburahin na kita, buburahin na talaga dahil siya nagbibigay sa atin ng buhay. Lahat ng pangangailangan natin, kayamanan, buhay, o mga blessings sa ating mga anak, o sa ano pa man ang binigyan natin sa atin ni Lord, o pag tayo mapapasaya niya. Pero minsan, pag binibigyan tayo mga pagsubok, ang ginawa natin, inisisip pa natin ang Diyos, Lord, bakit ganito?
ito na pera, pero hindi natin iisip ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat kasi nasabi nga, ang taong mababalak, ang Diyos pa rin ang nagmamahal. Kaya kahit sabi natin na mag-overtime, 24 oras tayo, pag hindi yan ibigay ni Lord sa atin, wala tayong mapapala. Lalo na pag nagalit sa Diyos, ang Diyos sa atin, buburahin niya lahat o tutulawin niya lahat ng pinagpaguran mo. Pero kung ang sabi na siya sa pangako ng Diyos, pag siyang ating inuuna, idadagdag lang niya ang lahat ng mga bagay. Ang sabi nga sa mga awit at 7:4, kung unahin natin ng Diyos, idadagdag lang niya ang lahat ng bagay. Kaya makikita mo sa mga tao, ay unahin ko muna ang Diyos kasi para matuwa siya sa akin, mananalangin ako, magpapasalamat ako. Kahit wala akong pera ngayon, alam ko, ibibigay lang ng Lord yan mamaya pagkatapos ko siyang purihin. Ganon ang Diyos, pero Panginoon, ay ayoko muna magsimba, ayoko muna nalangin, magtrabaho muna ako. Alam mo, pag nagalit ang Diyos, kahit ubusin mo pa yung lakas mo sa pagtatrabaho, pag hindi ito pinapayagan ng Diyos, hindi ka pinagkaloban ng biyaya, walang mangyayari. Kaya, mga kapatid,